Isang mapagpahalang araw po sa ating lahat. So, since today is Sunday, ito yung last installment natin for our series na Being a Disciple. So, ang topic natin for today is the importance or the purpose of crucifixion. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Matthew chapter 16 verse 24. So, bago po ang lahat, nais ko lang humingi ng paumanhin dahil medyo late na rin ako nakagawa ng devotion ngayon. Gawa ng kakauwi ko lang din from other errands, di ba? Galing ako sa church kanina, tapos pumunta pa ako ng Green Hills. So, ayan o, makikita nyo nga, naka-makeup pa ako. Hulas na yung mukha ko, so hagad na. So, going back to our verse, Matthew chapter 16 verse 24 in New International Version, then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." So, in Filipino translation naman, ayan, or in Magandang Balikta Biblia version, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." So, ito nga is part pa rin, diba? Since nandito pa rin tayo sa ating series na Being a Disciple. So, this pertains to what characteristic a disciple must have. So, sabi dito, ang sino mga nagnanais sumunod sa ating Panginoong Hesus ay dapat itakwil ang kanyang sarili, yung sarili niyang makasalanan, yung sarili niyang ipinamuhay niya dito sa mundo, yung hindi sumusunod sa will ni Lord, diba? So, must deny themselves and take up their cross and follow me. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, in the New Testament times, the crucifixion is a form of executing criminals and enemies of the state. So, ito yung, kumbaga, way of punishment before sa New Testament niya, sa the book of the New Testament. So, kung today, as of this generation, di ba, wala na tayong mga death penalty, so, abolish na yon. Pero kaya nga nasabi dito, nung panahon before sa New Testament, yung crucifixion or yung pagpapako, di ba, yung pagpapako sa krus is a form of executing criminals and enemies of the state. So, once naging kalaban ka ng state or ang tawag dito, if you are a criminal or if you have done something bad that will negatively affect the state, then you will have to face crucifixion. So, ito yung sinasabi na punishment before or penalty para sa mga criminals and enemies of the state nga in the New Testament times. So, number 2, taking up our cross daily means dying to ourselves every day. So, sinasabi nga dun sa verse natin, di ba? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So, taking up our cross daily means dying to ourselves every day. Kumbaga, dinay natin yung sarili nga natin na makasalanan, yung hindi sumusunod sa will ni Lord. So, what we are going to do is to take up our cross daily, yung nakaayon sa will ni Lord sa atin. Yung kumbaga, di ba nga sabi ni Jesus Christ, being a disciple is not easy. So, parang siya, kinoconnect siya dito na taking up our cross daily. So, pinapasan natin yung buhay na nararapat para sa atin. Yung buhay na hindi madali, pero yung buhay na patungo sa tamang landas. Diba? So, ibig sabihin nun, pinapatay natin yung sarili natin na makasalanan, dinidini natin yung sarili natin makasalanan, and ginagawa lang natin kung ano yung dapat ba natin gawin. And number 3, being a disciple is a daily sacrifice for Jesus. So, gaya nga nung nabanggit ko kanina, being a disciple is not easy. So, pinapertain ni Jesus Christ yung pagiging isang disipulo na hindi madali, di ba? So, hindi siya yung porket nag-worship ka nga lang is you are a true disciple na. Kaya nga ang series natin ngayon is being a disciple kasi nga pinapangaral sa atin kung ano ba talaga ang dapat ginagawa at characteristics, attitude ng isang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. So, all this will all lead to one lesson, and that is
how to become a true disciple of Jesus Christ. And ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, advance the Redeemer's movement. Number 2, execute ourselves by dying daily. And number 3, refocus on the Great Commission.